The peace and mercy of God be with us today, brethren. And welcome back to our program, Biblical Point. Sa panahon pong ito, napakahalagang bigyan natin ng panahon ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Bigyan natin ng panahon ang pagtuklas sa mga karunungan at kaalaman mula sa Diyos sa Biblia. Kasi napakasama po ng ating panahon. Pakinggan po ninyo sa isang talata ng Ikalawang Timoteo. Ganito po ang ating mababasa sa 3 at 1, mga kababayan. Datapat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagmangayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubang, mga palaging-tangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa palayawan, kaysa maibigin sa Diyos, na may agyo ng kamanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Sabi sa Biblia, sa mga huling araw, dadating pala ang panahong papanganib. Imagine niyo po mga kababayan, makikinig tayo ng balita, napakatinding kasamaan ang nagaganap sa ating panahon. Isang buong pamilya, minasakyan, ninakawan, pinatay pa yung mga taong ninakawan. Isang grab driver, imagine mo pagkatapos nilang nakawan, pinatay at saka tinapon. May babae ginahasa. Napakatindi ng kasamaan sa ating panahon. Tama po sabi sa Biblia, dadating ang panahong mapanganib. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Ang taong nakahandang pumatay dahil sa pera. Nababalitaan po natin, may mga tao tinatapon sa ilog, sa dagat, pinapatay dahil sa pera. Dahil sa sugal, ang pamilya, away ng away, silusan ng silusan, galing sa isa't isa. Alam niyo po, dahil sa panahong mapanganib na ito, kailangan po natin bigyan ng panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Bigyan natin ng panahon sa ating mga buhay. Kung magmamasid po tayo, we contemplate very well in our surroundings, what's happening right now. Yung nangyari lang po doon sa Los Angeles na natupok na napoy, napakaraming mayayaman po doon, nasunog, napakaraming kalamidad. Ngayon ang iba-ibang bansa nagigera, maraming nagugutom, pati yung mga kawawang kabataan, mga inosente, nadadamay dahil dun sa kapangyarihan. Sabi sa Biblia, ang mga tao mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Pati yung mga anak natin, minsan di natin mapasunod dahil dadating pala ang panahon na even ang mga kabataan ay magiging masuwayin sa mga magulang. Napakahirap pala magpalaki ng mga bata, mga kababayan. Lalo na ikaw lang nagtatrabaho sa inyong pamilya. Imagine mo, magkakanap buhay ka, mayroon kang anak na aalagain mo. Talagang hindi madali ang buhay natin. Pero laban lang po tayo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sabi sa Biblia, habang may buhay, may pag-asa. Pakinggan po ninyo ang sinasabi sa Biblia. Sa isang talata ng Ecclesiastes sa 9:4. Sapagkat sa Kanya nanampisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa. Sapagkat sa Kanya, sabi sa Biblia, sa Diyos, sa lahat na napisan na may buhay ay may pag-asa. Ibig sabihin, samantalang buhay mo na tayo, may pag-asa. Nahihirapan ka, nagugutom ka, nawalan ka ng trabaho, tinanggal ka sa trabaho, pinagbintangan ka ng kung ano-ano masasama, nawalan ka ng hanap buhay, laban ng kapatid. Huwag kang magpapakamatay. Bakit? Kung nagtitiwala ka sa Diyos, sapagkat sa Kanya, and the only reason why you're living is God. Kung walang taong tutulong sa'yo, tandaan po natin, huwag natin kalilimutan mga kababayan. Dahil tayo pang pinakamahirap na tao sa mundo, may awa ang Diyos sa atin. Sapagkat sa Kanya, sa lahat na nabisa na may buhay, ay may pag-asa. Kaya may pag-asa po tayo mga kababayan,
samantalang po tayo ay nabubuhay. Sapagkat, sabi sa Biblia, ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon. Aso ba ng paligid sa'yo ng kapwa? Wala kang sinasabi sa lipunan, wala kang kwenta, wala kang trabaho, mahirap ka lang, nagdindildil ka lang ng asin. Ha? Sabi sa Biblia, mas maigi ang buhay ng aso ay sa patay na leon. Alam niyo yung leon, larawan kasi ng King of the Jungle yung leon, isang makapangyarihan, larawan ng pangyarihan. Dami ng daking ngayon na tinatawag sa ating industriya, namatay na eh. Kaya ikaw kapatid, no? Mga kababayan, buhay ka. May pag-asa mo bang wala? Mayroon pa po tayong pag-asa. We still have hope with God. Kaya huwag tayo mawawala ng pag-asa. Sabi nga dun sa kanta, huwag mawalan ng pag-asa sa mga kasawian, tumalikod lamang sa mga tanayawan at tandaan. Pagtatalikod po tayo sa mga kalayawan, mayroong Diyos na tutulong sa atin. Tandaan po natin yon. Alam niyo po kasi, sa gitna ng napakaraming problema natin sa buhay, minsan paraan ng Diyos yan para tayo tumibay. Sa gitna ng napakaraming mga pagsubok na dumarating sa atin na hindi natin anticipate, minsan paraan ng Diyos yan para ma-realize natin ang maraming bagay sa buhay na ito at tayo po'y magbalik loob sa Diyos. Napakahalaga ang pagbabalik loob sa Diyos, mga kababayan, sa panahong ito. Para, alam niyo po ang dahilan, pakinggan po ninyo. Sa isang talata ng Kawikaan, sa 1 at 23, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Magsibalik kayo sa aking saway, at narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, at ipakikilala ko ang aking mga salita. Pagbabalik pala tayo sa Diyos, babalik tayo sa saway ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, ang lahat ng saway ng Diyos. Igalang po ang iyong amantinang, sapagkat siya unang utos na may pangako, upang ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa, at yayaot kang mabuti. Babalik tayo doon sa saway ng Diyos. Huwag kang magkakaroon, huwag kang iinom ng anak na kinaroroonan ng kalasingan. Babalik tayo dun sa lahat ng saway ng Diyos. Ang buti pala nun, sabi sa Biblia, narito, ibubuhos ko sa inyo ang aking espiritu at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Pag nabuhos na yung espiritu ng Diyos, maiintindihan pala natin yung salita ng Diyos, mga kababayan. Pakinggan po ninyo, sa 2 at 11 ng unang Korinto, ganito po ang sinasabi ng Biblia, mga kababayan. Ngunit, ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasan ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang lahat ng malalalim na mga bagay ng Diyos. Yung palang nakakaalam ng malalalim na mga bagay ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos. Kaya pag bumalik tayo sa saway ng Diyos, tumalikod tayo doon sa kasamaan, tumalikod tayo doon sa kalayawan, sabi sa Biblia, ibubuhos niya ang Espiritu niya at ipakikilala niya sa atin ang kanyang mga salita. Mauunawaan ngayon natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po kung sino yung salita ng Diyos sa Biblia, mga kababayan? Alam niyo po kung sino? Pakinggan po ninyo. Sa 1:1 ng Juan, ganito ang sinasabi ng Biblia. Inyo pong pakinggan. 1 John 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino po yung salita na sinasabi sa Biblia na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God? Sino yun? Pakinggan po ninyo. Tuloy natin sa 18. Sa 14 muna. At nagkatawang tao ang Berbo, and the Word was made flesh, and dwell among us. Sino ba yung nagkatawang tao, mga kababayan, na alam niyo po sa Biblia? Hindi po ba ang Panginoong sa Kristo? Kaya yung pong salita, no, na ipakikilala sa atin ng Diyos, na isinugo ng Diyos sa lupa, para sa atin, mga kababayan, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Pero magpasimula, siya ang Berbo, at ang Berbo ay suma sa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Pag nakilala po pala natin itong Kristo, mga kababayan, magkakaroon tayo ng karunungan at kaalaman sa salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? 1:24 ng unang Korinto.
Ganito ang sinasabi ng Biblia, mga kababayan. Atin niyo pong pakinggan. Ngunit, sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Yung palang Panginoon sa Kristo, siya ang ating karunungan ng Diyos at kapangyarihan po ng Diyos. Kaya pagka ibinuhos ng Diyos sa atin yung kanyang Espiritu, makikilala natin yung kanyang salita, makikilala pa na natin ang Kristo na sinasabi ng Biblia at ang tawag sa kanya, karunungan pala siya ng Diyos. Tayo mga tao, mga kababayan, pag nakilala po natin ang karunungan, ano ang sabi sa Biblia? Pakinggan po ninyo. Kawikaan 13. Ganito po ang sinasabi ng Biblia, mga kababayan. At atin po pakinggan ang salita ng Diyos sa 13 po ng Kawikaan. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Mapalad po pala tayo pag nasumpungan natin ang Kristo, ang ating Panginoon. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Pag ang tao may karunungan, magkakaroon ka ngayon ng unawa, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan, magkakaroon ka ng pangunawa sa iyong kapwa. Hindi ka laging galit. Magkakaroon ka ngayon ng pag-intindi sa kalagayan mo yung kapwa, sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong kapwa-tao. Pag may nakikita kang nagugutom, matututo ka ngayon umunawa dahil kay Kristo ka, may karunungan ka. Matututo kang magbigay, mag-share. Lalo na kung halimbawa mayaman ka, pinagpala ka sa material na bagay dito sa buhay na to, sabi sa Biblia, sabi ni Pablo sa Timoteo, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang hindi nananatili, kundi saan aasa? Kundi sa Diyos, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Ngayon, pag nagkaroon ka ng karunungan ng Kristo sa buhay, matututo kang maawa sa kapwa. Nakakita kang dukha, may kapasiti kang gumawa ng mabuti, gawin natin. Bakit? Sabi sa Biblia, Kawikaan, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Imagine mo, yung pinakamakapangyarihan sa lahat na being na pautang mo. Ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Mapautang mo na yung presidente, napakalaking bagay. Hindi mo basta-basta papautang. Yung Diyos na lumikha sa ating lahat, kaya ba natin pautangin yun? Paano? Ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng Kristo at ng karunungan sa buhay kung kikilalanin natin siya, no? Akalamin natin. Kaya mga kababayan, napakahalaga po ng pag-aaral ng Biblia, ng salita ng Diyos sa panahong ito para maialis natin ang maraming kasamaan sa ating mga panahon. Once makilala natin ang Kristo ng Biblia, napakalaking bagay po ito. Bakit? Pakinggan po ninyo. Santiago 1 at 21. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Atin niyo pong pakinggan, mga kababayan. Kaya, ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapangyarihang makapagligtas ng inyong mga kaluluwa. Sabi sa Biblia, ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Yun palang salita ng Diyos. Pag tinanggap ng may kaamuan, matatanim sa iyo yun eh. Yun ang mag-aalis at paghihiwalay sa iyo sa lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasamaan na makapangyarihang makapagligtas sa inyong mga kaluluwa. Kaligtasan pala ang dala-dala ng ating Panginoon sa Kristo, mga kababayan. Pagkatin po siyang nakilala at binigyan natin ng panahon at pagkakataon sa ating mga buhay. No matter how busy we are, mga kababayan, no matter how well off you are in life, you have to give time. No? We have to give time and effort para kilalanin ang lumikha sa atin. At yung karunungan ng Diyos na sinasabi ng Biblia,
Ito po kasi ang sagot sa lahat ng mga karumihan at ng mga kasamaan na nagaganap sa ating panahon para mahiwalay natin yon sa ating mga buhay. Sabi sa Biblia, tanggapin natin na may kaamuhan. Ang salita ng Diyos o yung salitang itinanim na makapagbiligtas sa ating mga kaluluwa. And you know, this is the only way that we know na may bahagi po sa inyo mga kababayan. Wala naman po kaming maraming mga salapi sa buhay na pwede namin ipakain po sa inyo. Pero alam niyo po, yung salita ng Diyos kasi, pag nadinig natin, pagkain din po ito ng ating mga kaluluwa. And this is better compared to material food. No? Sabi sa Biblia, hindi lamang ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ito po'y nakakatulong sa ating spiritual. Pag nadinig natin yung karunungan ng Diyos, matututo kang maawa sa kapwa, matututo kang magpapatawan, matututo kang magmahal sa iyong asawa, magmahal sa iyong anak, anugain yung anak. Kasi sabi sa Biblia, ang sino mang hindi nagkakandili sa kanyang sariling sambahayan ay mahigit pa kung masabol pa sa hindi sumasampalataya. Alam niyo po, napakahirap po talaga. Sino po sa inyo may mga anak? Di ba yung magpalaki ka lang ng, ano ba tawag nila ngayon doon, yung panahon na may ikisan yung mga kabataan, napakahirap kung pinagdadaanan ng magulang. Yung iba parang mag-breakdown kasi hindi nila alam yung kanilang gagawin. Pero mga kababayan, laban na. Lagay natin yung karunungan, yung salita ng Diyos sa atin, sa ating mga puso, iisin po natin. Dahil sabi sa Biblia, ang magtitiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Maging mahinahon na po tayo. We have to be level-headed sa pagdadala ng pamilya kung tayo po'y may karunungang dala-dala. Kung nasusukuhan natin ang Kristo na sinasabi po ng Biblia. Yung pakikisama mo sa iyong kapwa, pakikisama mo sa kapatid mo, sa magulang mo, magiging mahinahon ka. No? Magiging mapagmahal ng tao once na may Kristo ka na taglay-taglay. Aalis sa iyo yung maraming bisyo sa ating panahon. No? Yung kalasingan, yung pag-iinom ng kung ano-anong mga masasamang alak na nakalabasing. Sigarilyo, alam niyo po yung sigarilyo mga kababayan. I hope hindi ako maka-offend sa mga naninigarilyo. But if you take a look at it, bigay mo na lang doon sa anak mo, rather than pang sisigarilyo natin, bigay mo na lang doon pabaong sa anak mo, nakatipid ka pa, hindi pa magkakasakit ang iyong pamilya. There are more than 8,000 nakalalasang chemical according sa mga scientifico na present sa sigarilyo. Ang sigarilyo mayroon yung nicotine para maging dependent tayo sa sigarilyo. Ang sigarilyo mayroong ammonia na ginagamit sa panlinis ng kubeta. Ang sigarilyo mayroon yung vinyl chloride na ginagamit sa paggawa sa plastic. Ang sigarilyo mayroon yung formaldehyde na ginagamit sa pangbalsamo sa patay. Ini-intake po natin yon. So, if tayo po'y matalino mga kababayan at meron tayong karunungan mula sa Diyos na ipinakilala ng Diyos sa atin, ang ating Panginoon sa Kristo, ihiwalayin ninyo, sabi sa Biblia, ang lahat ng karumihan at ang pagkapaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuhan ang salitang itinanim na makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa. Gusto ba natin maligtas mga kababayan? Dapat ngayon pa lang, sino po sa inyo umedad na ng 40, 50, 60, 70, 80, dapat ma-realize natin na makaisin ng buhay. Hindi natin dapat ipagpapalit yung ating kaligtasan sa anumang bisyo, lalo na sa isang stick na sigarilyo. This is high time, panahon po ito, na tayo po'y maghanap ng Diyos sa buhay. Kasi ang gusto ng Diyos lahat po tayo maligtas mga kababayan. 2:4 ng unang Timoteo, sabi sa Biblia, na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. They need together. Yung palang kaligtasan, yun din yung pagkaalam ng katotohanan. Pag nalaman natin yung katotohanan, yung salita ng Diyos, sabi sa Biblia, 7:17 ng buwan, pakabadalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo yung katotohanan. Ang gusto ng Diyos, malaman pa rin natin yung katotohanan, yung kanyang salita, yun nga yung Panginoon sa Kristo. Siyang may ibig lahat ng tao'y mga ligtas. Pero hindi lang basta-basta tatanggapin mo si Kristo yung maliligtas ka, hindi. Aalamin natin, isasabuhay natin mga kababayan, no? I-share natin sa ating kapwa-tao, and that is a noble objective in life na maibahagi po natin ang salita ng Diyos ng libre at walang bayad. Dito po sa aming programa, Biblical Point,
Wala po itong bayad, mga kababayan. Ang amin lang pong layunin at intensyon, ang tao po'y makadinig ng salita ng Diyos, makakain po ng salita ng Diyos, dahil ito pong pinakapagkain ng ating mga kaluluwa para po tayo makaraos, makalampas sa lahat ng pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, na lahat ng mga problema na dumadating na hindi natin masyadong napag-isipan. Meron tayong mga maling decision making sa buhay, meron tayong hindi naaabot ng ating mga kaisipan, pero may awa ang Diyos. Once na nakikita ng Diyos ang ating puso, na talagang gusto mo maging dapat sa Kanya, maghanap lang po tayo ng Diyos sa buhay. Laban lang tayo, pero mas masarap ang buhay, mas masarap lumaban na talagang may kasama tayong Diyos sa ating laban. Alam niyo kung bakit? Sa isang boxing, mga kababayan, iba kasi pag may coach ka ngayon pa paano. Sa kahit anong sports, maganda kasi ang may coach ka na nagde-direct ng buhay natin, nung laro natin, nung laban natin, mga kababayan. Ganun din po sa ating mga buhay. In our lives, we have to understand that there must be a coach, and that is God. Kasi sabi sa Biblia, tres ng pangkaan or brothers, ganito po ang sinasabi na Biblia, 3:5 or 6, no? Sabi sa Biblia, trust in the Lord with all your hearts, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Gawin natin na maging director ang Diyos sa ating mga buhay, kung ano yung ating objective along the way, ano yung mga visions natin, ano yung laban natin. Napakasarap, mga kababayan, na mayroon tayong kasamang Diyos sa buhay sa ating pakikipaglaban, at may nagdidirect sa atin o may nagpo-coach sa atin sa lahat ng ating decision making sa buhay, sa pagpapalaki ng anak mo, sa pakikisama mo sa asawa mo, sa pakikisama mo sa kapatid mo, sa paghahanap buhay, sa pagdinegosyo, sa lahat ng bagay. Minsan lang po tayo bumubuhay, mga kababayan. Sabi nga sa kanta, minsan lang ibibigay ang buhay, isa lamang at hindi magtutulang ang maglingkod sa may kapal, may ganting buhay na walang hanggan, higit sa yaman na inasal. Minsan lang po ang buhay, mga kababayan. Hindi natin patututulan kung dadating ang panahon kukunin na ng Diyos. Kasi sabi sa Biblia, kung paanong itinakda sa tao, 9:27 ng Hebreo, ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay pag-uho. Pero hindi naman ibig sabihin na nakatakda na kung anong oras ka mamamatay. Hindi yun ibig sabihin. Kasi sabi sa Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon, nagpapalakang ng kalawan. Kahit hindi mo pa panahon na mamamatay ka, pwede kang mamatay. Pag sinira mo ang iyong buhay, sabi sa Biblia, bakit mo sisirain ang iyong sarili? Bakit ka mamamatay sa hindi mo kapanahunan? Merong mga tao, sinisira ang kanilang buhay, namamatay sa hindi pa nila kapanahunan. Kaya, napakahalagang bagay, mga kababayan, na mag-aaral po tayo. This is our challenge and invitation sa ating lahat ng mga tao, na sana makasumpong tayo ng karunungan ng Diyos. Alam po kasi napakaraming relihiyon sa ating panahon. Napakaraming nagdadala ng Biblia, sa atin ng mga kababayan, sa kababayan natin mga Muslim, ang kanila namang batayan, Quran. So iba-iba po tayo ng batayan sa pananampalataya. Pero ang mahalaga, alamin natin, mag-search po tayo, magbigay tayo ng panahon para sa Diyos na lumikha sa atin, mga kababayan. At maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating biblical point. Ito ay isang napakalagang talakayan at diskusyon. Welcome po tayo sa lahat ng gustong magtanong. Meron po tayong inquiry regarding the Bible, regarding the Scripture. Kasi napakaraming reliyon sa ating panahon. Pero kung gusto niyo pong maliwanagan kung ano sinasabi ng biblical point, in all your questions and answer, and in all your questions and queries, we have the answer coming from the Bible. No? With God, every questions will be answered and every problem will be solved, mga kababayan. Maraming salamat po sa Diyos sa inyong pakikinig at sa pagbibigay niyo po ng panahon. Sabi sa Biblia, ang sa Diyos nakikinig ng mga salita ng Diyos, mga kababayan. Salamat po sa Diyos and good day, a pleasant day to all of you. Kung gusto niyo pong magtanong, pwede po kayong mag-chat or mag-send ng message sa aming messenger. And don't forget to like and subscribe and share
our Biblical Point Program. Salamat po sa inyong lahat. Magandang araw.